Napakurap ako. Ano bang klase ng taong kasama ko? Ganito ba talaga ang mayayaman at lagi nalang may bayad ang pabor na ginagawa nila sa iba? Hindi ko naman hiningi sa'yo na ihatid mo ako. Nagkusa ka kaya wala akong choice kundi pakiusapan ka na dumaan dito. Nakasimangot na sagot ko. Ngayon lang ako kasi nakatagpo na lalaki na ang hirap ibalansa ng ugali. Paiba-iba siya. Marami siyang kakaibang ugali na mahirap mabasa pero kusa na lang lumalabas. Ang mahirap pa nito, wala siyang pakundangan sa mga sinasabit lumalabas sa bibig niya. Basta nakikita ko, sanay siyang magmando at nasusunod. Malakas na lang ang narinig ko saka inabala na ulit nito ang sarili sa pagmamaneho. Mabuti na lang at hindi traffic dahil mabilis kaming nakarating sa harap ng flower shop na pinapasukan ko. Uy sir, ang bayad mo pala. Sabi ko na akbang bubuksan ko na sanang pintuan ng sasakyan nito sa tabi ko. Anong sabi mo? Salubong ang kilay na tanong nito. Patay na. Galit na yata na sinigil ko siya sa bulaklak. Pero kailangan. Kesa naman sa akin i-charge yun. Sabi ko akin na ang bayad mo sa bulaklak na in-order mo. Mahinahon na sabi ko. Hindi yun. May sinabi ka kanina. Lukot ang mukha na sabi pa nito. Wala na akong ibang sinabi. Dala na sa isip ko lang ay kailangan mo kong bayaran ng hindi ikaltas ng manager ko sa sahod ko yung pinadeliver mo. Pikon na sagot ko. Ewan ko ba naman sa isang ito kung bakit ang bilis na inisin ako. Para kaming bata na lagi na lang nagsasagutan ng ganito. Ako yung pinakakalmado sa amin dahil mahinahon ako. Pero pagdating sa kanya umiiksi ang pasensya ko. Wala akong pakialam kung magkano yun. Dahil kahit ilang milyon pa iyan, kaya kong bayaran. Pero wag mo na uulitin na tawagin ako sa hindi ko pangalan dahil hindi maganda sa pandinig ko. Naintindihan mo? Inis na sagot nito. Napatanga ako sa narinig ko. Ang babaw niya naman para magalit sa akin na dahil sa tinawag ko siyang sir. Alam mo naman na tawagin kita sa pangalan lang. Siyempre customer ka namin kaya required na tawagin kitang sir. Pagdadahilan ko. Hindi mo lang ako kliyente kundi boyfriend mo na ako. Baka nakakalimutan mo. At kailangan na i-remind ko sa'yo ng paulit-ulit. Nagbabaga ang mga mata na sabi nito. Hindi ko alam kung paano magre-react sa sinabi nito kaya para akong isda na sisinghap-singhap dahil nawala sa tubig. Here. Inabot sa akin ito ang cheque kaya tiningnan kong mabuti kung tama ang halaga. Mabuti naman at maayos siyang kausap at matino ang isip na nagbayad dahil malapit na akong mabaliw sa mga salitang basta nalang lumalabas sa bibig niya. Salamat. Bababa na ako. Sabi ko na akbang bubuksan ng pintuan pero hindi ko nagawa nang mahagip nito ang balikat ko kaya nabaling ang tingin ko sa kanya. Mainit na labi ang dumapo sa labi ko na kalaunan ay gumalaw at lumalim. Ang mapusok na halik na naman ang naranasan ko. Bagya lang ito lumayo saka pinunasan ng hintuturo ang gilid ng labi ko. Walang imika na lumabas ako tinintay na iabot dito ang pagkain na inilagay niya sa likuran. Salamat. Sabi ko nang makuha ko ito. Mabuti naman nakauwi ka na. Naku, nag-aalala na ako sa yung babae ka. Sabi ni May na bumaba pala kasama sa Angel na naghihintay na bumaba ako ng sasakyan. Mukhang kanina pa sila naghihintay at nag-aabang sa pag-uwi ko. Oo, bumili na ako ng request mo. Agad na sabi ko dahil gusto ko nang pumasok para mawala na sa paningin ko ang lalaking tahimik. Pero matapang ang oran nakasimangot sa tabi ko. Salamat ulit. Sabi ko. Nagulat ako nang yumuko ito at pinatakan ng halik ang labi ko. Walang lingon-likod na sumakay ito ng sakyan at ni hindi tinapunan ng tingin ng mga kaibigan ko na parehong nakatanga at hindi malaman ang sasabihin matapos masaksihan ang ginawa ni Nicolo sa akin. Ano yun? Bigla ay bulalas na Angel. Ano pa? Di hinalikan si Kylie ng pinakapoging nilalang na nakita ko sa buong buhay ko. Wala sa sarili na sabi ni May. Namula ang mukha ko at hinilang papasok ang mga kaibigan ko. Hindi nakaligtas sa akin kung papaano mabilis na sumunod sa humaharurot na sasakyan ni Nicolo ang dalawa pang itim na sasakyan. Nakasunod nito nung umalis ito sa harapan ko. Ang lalong ba kasama at nakasunod sila sa amin? Gaano ba kayaman ang lalaking daig pa ang presidente na kailangan na may maraming bitbit na alipores tuwing lalabas o pupunta sa kahit saan? Napailing na lang akong pumasok at umakyat sa second floor kung saan nandoon ang hostel namin. Bahala na si Nico sa buhay niya. Kahit ilang libong tauhan pa ang kasama niya. Siguro naman hindi na niya ako guguluhin dahil sa susunod, hindi na ako papayag na ako maghahatid ng orders niya. Last ko na yun at natuto na ako. Kasalanan kasi ito ng walang hiyang si Joel. Kaya naiipit tuloy ako sa sitwasyon na ganito. Kung bakit nakita ko pa silang dalawa ng babae niya at saktong ang may topak na si Nico lang naroon ng mga oras na iyon.
Naku, wag lang talaga magtatagpo ulit ang landas namin ni Joel at makakatikim na siya sa akin. Siya ang may kasalanan at ginawang hindi maganda sa akin. Pero ako itong nagdurusa at ngayon ay lumala pa dahil nakatagpo ko pa si Nicolo na may sapi yata. Sisi, ang hot nun. Ikaw ha? Kaya pala ang tagal mo bumalik dahil nakabingwit ka na ng hot popalicious. Sabi ng kaibigan ko na halatang kinikilig pa. Tinawanan ko lang ito sa kahinarap ang pagkain sa harapan namin habang abala ang dalawa sa pagchichismisa ng bagay na nasaksihan. Tulad ko rin kasi sila na hindi makapaniwala sa bagay na naranasan ko, lalo na ang biglaan na pagkakaroon ng boyfriend ko. Bukas na ako magkukwento. Magpapahinga muna ako. Sabi ko sabay tayo. Pakiramdam ko kasi naubusan lahat ng lakas ko dahil sa walang pakundangan na halik ni Nicolo sa labi ko. Mayat maya na lang kasi siya nakahalik kaya pakiramdam ko'y namamagana ang labi ko. Mukhang ginantihan niya ako dahil sa ginawa ko sa kanya sa loob ng mall noong nakaraang linggo. Sisi, gising. Sabi ni May, sabay tapik sa balikat ko. Late ba ako ng gising? Pupungas-pungas na tanong ko dahil madalas na tinatanghali ako ng bangon at si May ang naging tagagising ko sa umaga. Hindi yun. Bubangon ka na at bumaba ka na. Bilisan mo. Yugyug pa nito sa braso ko. Bakit ba? Hindi pa naman tanghali pala eh. Minamadali mo ako. Sabi ko sabay talukbong ng kumot dahil inaantok pa ako. Hindi kasi ako nakatulog kagabi dahil bukod sa laging laman ng utak ko nangyari sa opisina ni Nicolo, ay hindi ako tinantanan ng dalawa lalo pa at nakitaan na naman ako ng mga marka sa leeg at dibdib ko nang magbihis ako. Kulang na lang ay hingin ko na bumuka ang lupa at lamunin ako ng panay, antukso sa akin ng mga kaibigan ko. Pulang-pula mukha ko dahil huli ko na napansin na pati pala sa dibdib ko ay puno ng kiss mark sa Nicolo. Kaya wala ko nagawa kundi ikwento sa dalawa nangyari sa akin sa loob ng opisina nito at maging kung paano kami nagkakilala. Hiyang-hiya ko pero ang dalawa'y kilig na kilig at panay pa ang tanong kung masarap daw ba si Nicolo. Kahit kailan talaga, luka-luka ang dalawang ito. Gusto ko matawa dahil pati si Angel na inosente ay nagkaroon bigla ng interest na manlalaki. Pod influence tuloy kami ni May sa pinsan nitong walang filter ang bibig. Kaylin, bumangon ka na at bumaba ka. May bisita tayo at kanina pa sila doon naghihintay. Sabi na ni May saka hinila ang kumot pababa sa katawan ko. Sino ba mga yan at ang aga naman? Inis na tanong ko. Sa isip ko'y posibleng kliyente namin ito dito sa flower shop dahil wala naman kami ibang bisita na inaasahan. Wala akong ibang kilala sa labas maliban sa mga nakakausap ko dito sa shop. Heto na, saglit lang. Paliligo muna ako. Humihikab na sabi ko. Sige, bilisan mo ha. Sabi pa ni May na halatang masaya. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ng kaibigan ko. Kaya baliwala na mabilis ako naligot nag-toothbrush. Napailing na lang ako nang muling tumambad sa mga mata ko sa salamin dito sa silid namin ang ngayon ay nagkukulay pula na marka ni Nicolo. Ang lalaking yun talaga. Kahit kailan, lagi na lang nagiiwan dito sa balat ko. Nakakainis na. Maktol ko sabay pahid na lotion sa pag-asa na mawawala agad dito. Ang kapal na ng foundation ay pinahid ko para lang matakpan ito, lalo na ang tatlong magkakasunod sa punong tenga pababa sa leeg ko. Nakasimangot na iniisip ko kung bakit hindi ko man lamang naramdaman na sip-sip na naman niya ang balat ko. Dapat pala nang dumapo na siya doon, umiwas na ako nang hindi ako namomroblema ngayon. Baliwala na bumaba ako tumuloy sa counter para mag-punch in ang time card ko. Ito kasi ang basihan ng sahod namin kaya hindi ko pwedeng hindi gagawin sa oras na tumapak ang paa ko dito. Good morning. Nakangiti na bati ko kina Angel at Miss Shermaine na parehong nakatayo sa counter. Saka ko lang napansin ang dalawang lalaki na malaki ang mga katawan. Naka-formal attire na nakaupo sa visitor seat na tila may hinihintay. Aga naman ang customer natin. Baliwala na sabi ko sabay punch in ang time card na hawak ko. Ang swerte mo talaga, Ate Kaylin? Kinikilig na sabi ni Angel. Bakit naman? Nanalo na ba ako sa loto? Nakangiti na tanong ko. Parang ganoon na nga. Natatawa na sabi ni Miss Shermaine. Good morning, my lady. Narinig ko na bati sa amin ng dalawang lalaki na nakalapit na pala nang hindi ko namamalayan. Nagtataka at nagtatanong ang mga mata na tumingin ako sa mga kaharap ko pero pareho lang silang nakangiti at nagkibit balikat. Mga sir, good morning po. Ano pong arrangements ang gusto ninyo? Nakangiti na tanong ko. Kita ko kung paano natigilan ang mga ito at nagtataka rin na tumingin sa akin. Dinahan ka po namin ng breakfast. Sabihin mo lang po kung may gusto ko pa pong kainin o kaya ay may ipag-uutos ka sa amin. I'm Ruel and this is Jack at your service. Magalang na sabi nito.
Kunot ang noon na bumaling ako sa mga ito. Pakiramdam ko bigla ay nasa ibang mundo ako at mukhang kakaibang taong kausap ko. Teka nga mga kuya, huwag niyo akong pagtripan. Ang aga-aga eh. Natatawa na sagot ko sa nagpakilalang si Ruel. Seryoso po kami, my lady. Sabat ng isa na ipinakilala na si Jock. Tigilan niyo ako ng my lady niyo Hindi kayo nakakatuwa. Kunot ang noon na sabi ko sa dalawa. Tahimik naman si Angel at Miss Shermaine na ngayon ay nakaupo na sa counter habang nakamasid sa amin. Siya, may trabaho ba po ako? Susunod na lang po tayo magbiruan Nakangiwi na sabi ko. Ang weird kasi ng dalawa na akala mo'y taga-ibang planeta dahil bukod sa weird doon sinasabi nila ay mga seryoso sila na akala mo'y bawal man lamang ngumiti. Parang sinikulo lang eh. Teka, bakit ko ba naalala ang isang iyon? My lady, kumain po muna kayo ng almusal. Kabilin-bilinan po ni boss na siguraduhin namin nakakain ka on time. Seryoso na sabi ni Roel. Huwag niyo na isipin ang pagkain ko dahil kakain ako. Hindi ako sanay nang nagugutom kaya please lang lubayan niyo akong dalawa at may trabaho pa ako. Natatawa na sagot ko. Para silang sa B1 at B2 sa Bananas and Pajamas na palabas sa TV sa umaga. May apologize my lady pero hindi namin pwedeng suway ng order at utos ni boss. Simula ngayon kami ng bodyguard mo at makakasama mo kami kahit saan ka magpunta. Sabi ni Jack. Ano? Ulitin mo ang sinasabi mo? Nalalaki ang mata at malakas ang boses na tanong ko. Hindi ko alam kung anong palabas at laro ito pero natatawa ko sa kaseryosohan nila na akala mo ay totoo ang drama nila. Yes, my lady. Kami po ang bodyguard mo simula ngayon. Seryoso na sabi ni Roel. Sabihin mo lang po kung anong kailangan mo anytime. Dagdag pa nito. Teka nga mga kuya, tama ng biruan. Natatawa na sabi ko. Umuwi na kayo dahil wala akong pampasweldo sa inyong dalawa. Isa pa kulang pa sa akin ang sahod ko. I'm sorry my lady pero hindi ka namin pwedeng pagbigyan. Napangiwi ako sa sagot ni Roel dahil seryoso siya kaya napawi ang ngiti ko at tinitigan ko ang mga ito. Teka nga, kanina pa kayo Ayoko na. Sabi ko sabay talikod pero sumunod ang mga ito. Saan kayo pupunta? Takang tanong ko at napatingin sa ngayon ay nakasunod sa amin ang mga mata na si Miss Shermaine. Na wala man lamang reklamo at tila masayang pinapanood ang tagpong ito. Samantalang mahigpit siya sa outsider na papasok sa vicinity ng trabaho namin. Kaya po na sabi namin, hindi ka pwedeng mawala sa paningin namin, kahit saglit, kundi malilintikan kami kay boss. Seryoso na sagot ni Ruel. Nagpantingan tayo ako at lukot ang mukha na humarap sa dalawang kakaibang tao na kaharap ko. Sino bang boss na sinasabi niyo? Seryoso na rin ang boses na tanong ko. Si Lord Nicolo Mondago po. Ang boyfriend mo, my lady. Mabilis na sagot ni Ruel na ikinatigagal ko. No, nagbibiro ka. Hindi makapaniwala na sagot ko. Hindi ko inaasahan na gagawin ito ni Nicolo. Na baka sang naisip ng lalaking iyon at may ganitong palabas. Nasaan ang amo niyo? Pikon na tanong ko. Nasa opisina po niya, my lady. Mabilis na sagot nito. Tawagan mo siya. Utos ko dito dahil nagtitimpi ako na huwag masagawa ng dalawang tao sa harapan ko. Po? Tila nakarinig ng kakaiba na tanong ni Ruel. Sabi ko tawagan mo. Ngayon na. Matigas na sabi ko dahil ang aga-agay nagiinit ang bunbunan ko. My lady, hindi po kami pwedeng basta tumawag sa kanya at abalahin siya. Mananagot po kami pareho. Sabat ni Jack. Sige, kung hindi niyo tatawagan na dalawa, mabuti pa na umalis na kayo dito at dalhin niyo ang pagkain na dinala niyo rito. At ibalik niyong dalawa kay Nicolo. Inis na sabi ko habang nanliliit ang mga mata dahil nanggigigil ako sa lalaking iyon. Napipikon ako sa sitwasyon ko. Perwisyo na talaga sa akin ang lalaking iyon. Makikita niya. My lady, kapag ginawa po namin ang gusto mo, malilintikan kami kay boss. Ramdam ko ang takot ng mga ito sa lalaking binanggit nila. Isa lang itong patunay na tama nga ang hinala ko, na kinatatakutan ito ng lahat. Pero hindi ko pwedeng hayaan siyang manipulahin at tuluyang guluhin ang buhay ko. Akong bahala sa inyong dalawa. Tawagan niyo lang siya at ako na makikipag-usap. Punong ng determinasyon na sabi ko. Hindi ako sigurado kung kaya kong panindigan ang sinasabi ko pero susubukan ko. Bahala na kung ano maging resulta pero kailangan na makausap ko si Nicolo dahil hindi ko gustong ginawa niya ito. Mas masahol pa siya kay Joel kung guluhin ako. Sige po, pero pakiusap na baka pwedeng sagot mo na kami kay boss. Naniniguro na sabi ni Jack. Nang tumango ako ay agad na dinukot nito ang cellphone at may tinawagan, saglit, at ipinasa na sa akin. Ilang ring lang ay sinagot na ito ng taong kinaiinisan ko sa kabilang linya. What do you want? You better be hurry or else
Ako mismong puputol ng hininga mo. Tuloy-tuloy na sabi ng masungit na si Nicolo. No wonder lahat ay takot dito dahil bukod sa nakakatakot na aura nito ay ang talas ng dila nito. Pauwiin mo na sila, Ruel. Hindi ko sila kailangan dito. Mataray na sagot ko. What? Who's this? Anong who's this? Bakit? May iba ka pa bang pinadalahan ng Ruel na sinasabi ko? Pikon na tanong ko. Aga mo namang magselos. Narinig ko pa na sabi nito. Manahimik ka, Nicolo. Naku, namumuro ka na sa akin. Pikon na sagot ko. Alisin mo sila dito. Ayoko na nandito sila. Utos ko dito. Hindi pwede. Diyan lang sila. Matigas na tanggi ni Nicolo na mas lalo ikinainis ko. Buisit ka. Huwag ka na magpapakita sa akin pati ang mga alipores mo kahit kailan. Gigil na sabi ko. Kita ko kung paano namutla ang dalawang lalaking parehong natigilan sa harapan ko habang ang isa'y nagtaas ng dalawang kamay sa tapat ng dibdib at tila nagmamakaawa sa akin. Napabugan na lang ako ng malakas na hangin dahil nagmamatigas si Nicolo at sinabing papalitan ng dalawang kasama ko dito at kaharap ko kung ayaw ko sa kanila. Naawa naman ako dahil baka dahil dito ay hindi malabong tanggalan sila ng trabaho ni Nicolo. Dahil halata naman sa kilos nito na hindi niya gusto ang kahit na anong kapalpakan ng tauhan nito, gaya ng narinig kong sinabi sa kausap sa cellphone niya sa loob ng opisina kagabi. Kumain ka na ba? Bigla ay mahinahon na ulit na tanong ni Nicolo sa kabilang linya. Hindi pa. Maikling sagot ko. You better eat well. Nang may mapisil naman ako matambok sa katawan mo, maliban sa dibdib mo. Masyadong manipis at payat ka kaya kumain ka ng marami. Walang preno ang bibig na sabi nito. Namumula ang mukha na napabalang ako ng tingin sa labas dahil sa sinabi nito. Bigla kasing rumagasa sa utak ko mga pinagagawa nito sa akin kahapon. Go, eat now. Susunduin kita after meeting. Sabi lang nito. Paano itong dalawang ito? Tanong ko na ang mga matay na sa dalawang kinakabahan na nasa harapan ko. Ako na bahala sa kanila. Tipid na sagot ni Nicolo. Okay na. Basta mabait sila dito at magtitino sila. Okay lang na nandito sila. Bigla ay sabi ko. Nakakonsensya kasi ako na mawawalan sila ng trabaho dahil sa akin. Are you sure? Paniniguro nito. May magagawa ba ako? Tanong kong pabalik dito dahil sa huli, kahit umalma ako ay siya pa rin naman ang masusunod. Wala. Dahil bilang girlfriend ko, responsibility ko na masiguro ang kaligtasan mo. Ganoon lang yun. Simple lang ang sinabi nito pero biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Bahala ka sa buhay mo, pero tigilan mo ako ng mga kalokohan mo, Nicolo, ha? Tanging naisagot ko. You better be a good girl, dahil lahat ay nakikita ko at walang kawala sa akin, kahit maliit na detalye ng ginagawa mo. Sabi pa nito. Napasimangot ako, tumaba ang uso ko sa narinig ko. Napaka-intimidating talaga nito kaya lahat na lang ng tao ay nanginginig sa takot sa harap niya. Sige na, may trabaho pa ako. Sabi ko sa kamabilis na pinutol ang tawag. Iniabot ko sa nakamulagat na si Jack ang cellphone nito na tila ba may dalawang ulo ako o kaya na may naging bruha ko sa paningin niya sa paraan ng pagkakatingin nito sa akin. Tila ba hindi siya makapaniwala sa paraan kung paano ko kausapin ang amo niyang walang ibang ginawa kundi ang magmando. Ruel's person over voice. Kanina pa kami nandito at naghihintay sa loob ng flower shop kung saan kami naka-assign ng body ko na si Jack. Pareho kaming excited na makaharap ang babaeng alam kong espesyal na ngayon sa boss ko. Sa 2 linggo na nakasunod ako dito ay napag-aralan ko ng personality niya, kaya masasabi ko na kilala ko na ang babaeng makakaharap ko. Mula kasi nakutusan akong sundan siya mula na magkita sila sa McCarthy Mall, ay wala na akong ibang ginawa kundi alamin ang lahat ng tungkol dito. Mula sa pamilya niya hanggang sa naudlot na kasal nito sa manlolokong boyfriend na siyang nakatagpo niya sa mall, kaya pinagsalos ito gamit ang boss ko nang halikan niyang bigla. Lahat kami nagulat at natakot para sa buhay ng babaeng ito pero nagkamali ako dahil hanggang ngayon ay malaya pa rin siyang humihingat na bubuhay. Nagtataka ako kung paano niya nakuha ng ganoon na lang ang atensyon ni boss, gayong sa loob ng halos 15 years na member ako ng mafia ni boss, ay wala pa ako makitang babaeng binigyan niya ng atensyon gaya ng sa babaeng sinusundan ko araw-araw. Kung nagkataon na sa iba ito nangyari, baka wala na sa mundo ang babaeng ito sa mga oras na ito. Napailing na lang ako dahil may hinala na ako kung bakit nagkakaganito ang amo ko. Tauhan niya ako bago pa ipasa ng ama niya ang posisyon sa kanya, hanggang sa maging pinuno siya ng council ng mga mafia dito sa buong Pilipinas.
Akala ko bukod sa malupit at matigas sa boss Nicolo, ay wala siyang puso dahil kahit minsan ay hindi niya hinayaan na may babaeng makalapit sa kanya maliban sa ina. Sa wakas bumaba na ang babaeng hinihintay namin. Hindi siya kagandahan sa unang tingin pero habang tumatagal at tinititigan ito ay para bang hindi mo na siya kayang iwasan ng tingin. Kakaiba ang babaeng ito, malayo sa mga babaeng lumalapit sa boss ko. Masayahin pero mahinhin kung kumilos. Hindi ko nga akalain na parang dragon pala ito nang malaman kung sino kami at parang naging matapang na tigre na walang abog na tinawagan ng amo ko. Kinakabahan man dahil sigurado na mananagot kami ni Jack ay nabuhayan ako ng loob nang makita kung paano niya kausapin si Boss Nicolo na wala pang nakakagawa ng ganoon kahit isa sa aming tauhan niya o mga taong nakakasalamuhan niya. Sweet ang babaeng ito pero hindi mo pwedeng tingnan lang siya ng ganoon dahil nagawa niyang bulyawan ang pinakamataas na mafia boss sa bansa na si Nicolo Mondego. Kung alam ba niya kung sino si Boss Nicolo, magagawa kaya niya iyan? Bulong ni Jack habang gaya ko'y nakatutok ang mga mata sa babaeng nakasimangot at panay ang kumpas ng kamay at inis na kinakausap habang manakanakang binulyawan ang pinuno namin. Pati ako'y napalunok. Huwag naman sana na mapagbalingan kami ni Bossing dahil baka bukas hindi na kami sikatan ng araw at ibaon nito sa lupa ng buhay. Okay na. Basta mabait sila dito at magtitino sila. Okay lang na nandito sila. Sabi pa nito kay Boss Nicolo. Pareho kami nakahinga ng maluwag ni Jack. Pinanindigan nga niya ang sinabi niya kaya, heto, sagot niya kami kay boss. Mukhang kailangan kong dumikit sa kanya dahil pakiramdam ko, siya ang bala namin oras na naguhurumentado na ang amo namin. Sa nakikita ko, malakas ang kontrol niya sa emosyon ng amo ko. Maganda ito sa part ko pero hindi sa mga kalaban ng grupo namin dahil oras na malaman nila kung gaano kahalaga ang babaeng ito, ay siguradong manganganib ang buhay niya sa kuko ng bawat sindikato at mafia na kalaban ni boss. Mas dapat na maging alerto kami ni Jack dahil ngayon ko lang napagtanto kung gaano kabigat ang misyon na nakaatang sa balikat namin para protektahan ang isang ito. She's special, and being special ay may kaagibat na kapahamakan. Masyado siyang inosente at walang muwang sa mundong unti-unting pinapasok niya habang hinahayaan niyang mapalapit kay Boss Nicolo. Alam ko na kayang protektahan ni Boss Nicolo ang babaeng ito at bilang pinagkakatiwalaan niya ay gagawin ko ang lahat para lang masiguro na ligtas siya at walang masamang mangyayari sa kanya. Bahala ka sa buhay mo, pero tigilan mo ako ng mga kalokohan mo, Nicolo. Gusto kong bumili ng popcorn at panoorin ang reaksyon ng amo ko sa narinig kong sinabi ni Kaylin dito. I wonder kung ano kaya ang reaksyon niya sa sinabi ng piko na babaeng kausap niya dahil kilala ko kung gaano kaikli ang pasensya ng amo ko. Walang nangahas na sumagot-sagot kay Boss Nicolo, lalo na ang pagtaasan siya ng boses, gaya ng ginagawa ngayon ng babaeng pinapanood namin ni Jack kung paano kagalitan ng amo namin. Nagkatinginan na lang kami ni Jack nang putulin nito ang tawag at iabot sa kanya ang cellphone na ginamit at mabilis na naglakad palayo sa amin. Wow, she's a gem. A real one. Napa-Ingles na bulalas ni Jack na alam kong hindi makapaniwala sa nasaksihan. Nginisian ko lang ito pero hindi ko pa naibubuka ang bibig ko nang mag-ring ang cellphone ko. Si boss. Turo ni Jack na nakatingin din pala sa cellphone ko. Agad na sinagot ko ito dahil ayaw na ayaw ng amo ko na pinaghihintay ito. Nasaan na si Kaylin? Irritableng tanong nito sa kabilang linya. Umalis na po, boss. Iniwan kami at galit sa amin. Sagot ko. Shit! Malakas na sabi lang nito. Ano bang ginawa niyo at ayaw niyang nandyan kayo? Nagsiligo ba kayo? Tanong nito. Gusto ko matawa sa tanong ni Boss Nicolo pero nagpigil ako. Pagkakataon ko na ito para makabawi kaya nakaisip ako ng kalokohan. Maayos ang bihis namin, boss, pero narinig ko sinabi niya na pangit ka daw. Halos pabulong na sabi ko. Kita ko kung paano lumuha ang mga mata ni Jack sa tabi ko pero itinaas ko ang kamay ko para pigilan itong magsalita. Sinabi niya yun? Tila hindi makapaniwala na tanong nito. Yes, boss. Nagniningning ang mga mata na sagot ko. God damn it! Ano ba sinabi niya? Interesadong tanong nito. Lihim na napangisi ako. Confirm. Tama ngang hinala ko. Ayaw daw niya ng bantay kaya nagalit sa'yo ng todo. Dagdag ko pa. Damn you both! Get out there! At huwag kayo magpapakita sa kanya kahit kailan! Bulyaw nito sa kabilang linya. Gusto kong palakpakan ang sarili ko dahil napadali ang trabaho ko. Hasal kasi na nandito kami, nakabantay kay Kaylin, habang nakasunod din sa amin ang mga mata ng mga babaeng nandito na akala mo'y hindi kami tao, ni Jack kung tingnan ng mga ito. Make sure na mababantayan mo ang bawat kilos niya.
Ayoko ng palpak na trabaho, kaya siguraduhin mo na ligtas si Kailin dahil hindi mo gugustuhin na mapahamak siya sa oras na hindi mo ginawa maayos ang trabaho mo. Matigas na sabi ng boss ko. Yes, boss. Natutuwa na sagot ko. That's it. Ito naman talaga ang gusto kong gawin. Kaya lang hindi ako komportable na nasa amin ang atensyon ng lahat ng tao dito dahil ramdam namin ni Jack na intruder kami pareho sa lugar na ito. Sanay na kami kahit gaano pa ka-risky ang trabaho pero first time ko na naatasan na magbantay ng babaeng matigas ang ulo. Sanay ako magtrabaho ng invisible kaya pabor sa akin ang sitwasyon ko ngayon. Huwag lang sanang malaman ni boss ang tungkol dito dahil siguradong hindi lang buhay ko ang kukunin nito. Ginawan ko siya ng pabor sa paraang alam ko dahil hindi makabubuti na makita ko nakalantad na nandito. Hindi man ako kilala ng lahat pero matunog ang pangalan ko sa underground world. Mapanganib kay Kaylee na nasa paligid niya ako na nakikita ng ibang tao. Hindi maganda ang ideya na nandito ako kasama niya kaya ako ginawa ang bagay na ito. Tungkulin at pananagutan ko na ang buhay ni Kaylin kaya pinoprotektahan ko siya sa paraang alam ko. That woman deserve better dahil siya lamang nag-iisang tao dito sa mundo na nagawang bulyawan at pagalitan ng boss ko. I pledge and vow to do my best to protect her, kahit pakapalit noon ang buhay ko. Kaylin's person over voice. Kaya pala hindi ko makita sa May sa labas dahil heto siya, kasama ni Kuya Andy, na nilalantakan ng maraming pagkain na nakalatag sa mesa. Hoy, Sisi, kumain ka na. Nauna na kami ni Kuya Andy kasi nagutom na kami. Ang tagal mo kasi bumaba. Sabi nito sabay subo ng pagkain sa bibig. Ano yan? Tanong ko. At isang box ng pancakes. Ito naman, mga ulam at kanin. Padala ng boyfriend mo. Iba talaga pag rich kid ang jowa, di ba kuya? Tuloy-tuloy na sabi nito sabay higop nan sa tingin ko'y kape galing Starbucks. Ang sarap talaga ng pagkain mayaman. Sabi pa nito. Kayo? Hindi nyo man lamang naisip na paano kung may lason yan? Basta nyo na lamang nilantakan? Lukot ang mukha na tanong ko kasi ang dalawa, walang pakaalam na panay ang kain sa harapan ko. Naku, Kaylin, maraming namamatay sa gutom ngayon. Kung sakali naman na matigok, matitigok kaming busog. Tumatawa na sabi ni Kuya Andy. Ayan, tsokolate mo. Sa'yo daw yan at kabilin-bilin ng mga bodyguards mo. Nakainin mo itong mga ito. Turo niya sa nakahilarang pagkain. As if naman mauubos ko mga yan. Teka nga, tawagin ko si Miss Charmaine at Angel. Kayo talagang dalawa? Una-una kayo. Naiilang na sabi ko. Hindi ko na hinintay ang sagot ng dalawa kaya mabilis na tumalikod ako para balikan sa counter ang boss namin at si Angel. Nagtaka ako nang hindi ko na nakita ang dalawang lalaki na sa tingin ko ay nagmana kay Nicolo ng kaabnormalan. Bakit nandito ka, my lady? Nakangisi na biro sa akin ni Miss Charmaine. Kung hindi ko lang boss, ang isang ito'y inikutan ko na ng mata. Nakikigaya siya sa dalawang lalaki mukhang galing sa kabilang mundo. Kain muna tayo. Ang daming pagkain sa loob. Sayang kung lalamig lang. Nilantakan na nga ni Kuya Andy at May. Sabi ko. Kaya pala hindi lumalabas ang dalawang yan. Kasi nauna na. Hindi talaga mapagkakatiwalaan basta pagkain itong si Andy. Sabi ko bantayan. Hindi ko naman alam na bantay sa lakay pala isang yan. Natatawa na biro ko sa amo ko. Ganito kami, para lang kami magkakapatid kaya ang sarap magtrabaho dahil para kami isang pamilya. Maliban nga lang kay Agnes na may sariling mundo. Sige, ilalo ko muna ang pintuan at sabay-sabay na tayong kumain. Susunod na ako. Mauna na kayo, ate. Sabat ni Angel. Kasabay ng paghakbang nito ay sinuyod ng mga mata ko ang paligid at hinanap ang mga lalaking kanina lamang ay kausap ko. Hindi naman sila multo na bigla nilang nawala kahit parang baliwala lamang sa kasama ko ang tungkol sa mga ito. Dahil may ebidensya na totoo sila kasi nakausap ko naman si Nicolo at may pagkain nga silang dala. Umalis na sila. Bigla na lang nagmamadaling lumabas. Hindi nga nagpaalam eh. Nakangiti na sabi ng manager ko mula sa likuran ko. Tumango lang ako at nakahinga ng maluwag. Mabuti naman at mukhang hindi sila seryoso na bantayan talaga ako. Kung sa bagay, ano nga naman ang mapapala nila sa akin kung gagawin nila iyon? Napangiti na lang ako dahil mukhang naisan ako ng dalawa. Akala ko'y seryoso talaga sila kaya inaway ko pa si Nicolo. Isa din ang lalaki na iyon. Kala mo lagi seryosong kausap. Pero niloloko lang din pala ako. Siguro pinaglalaroan niya ako kaya tinakot niya ako kanina na babantayan ang bawat kilos ko. Sana laman ay nakahinga ko ng maluwag. Hindi na ako kinakabahan na may nakasunod na mga mata sa bawat kilos ko. Ang awkward kasi talaga kapag ganoon. Kahit naman sino ay panigurado na hindi rin komportable gaya ko.
Puno ng kulitan at tawanan ng almusal namin hanggang matapos kami. Siyempre pa, ako ang naging tampulan ng usapan dahil panay ang tanong nila sa akin ang tungkol sa amin ni Nicolo. Maghapon kami naging abala dahil may mga orders kami online. Sinabi sa akin ni Miss Shermaine na mula ngayon ay hindi na umano ako sasama sa delivery sa labas dahil mas kailangan niya ako dito sa loob ng shop. Mag-hire na lang daw siya ng new stock para sa trabahong ito. Kaya nakahinga ko ng maluwag dahil ibig sabihin lamang noon ay may iwasan ko na ang posibleng pagtatagpo namin ni Nicolo. Mabilis na lumipas ang maghapon kaya laking pasasalamat ko na natapos kami na maraming ginagawa. Kahit pagod ay maganda naman ang result noon dahil ibig sabihin lang ay may income kami. Sa totoo lang, nanganganib na kasi talaga kaming magsara muna dahil sa bukod sa mahal ang rental dito ay kailangan din naming sumahod. Laking pasasalamat namin na sa kabila ng sitwasyon ay patuloy kaming may trabaho dahil hindi ko alam kung paano na kami ni May kung sakaling dumating ang oras na magsasara talaga ang flower shop.